Mga kapuso, inilikas ang ilang taga Northern Samar dahil po sa mga pag-ulan at pagbaha. Wala pong bagyo. Ayon sa Pag-asa, dulot ng shear line o pagsasalubong ng hangin ang masamang panahon. Binaha ang iba't ibang barangay sa bayan ng Catarman dahil sa malakas na pag-uulan. Nagtulong-tulong ang rescue teams para sa pagpapalikas ng mga residente. Dinala sila sa evacuation center. Suspendido na rin ang pasok sa mga pampublikong paaralan at opisina. Ipinaubayan naman ang pagsususpindi ng mga pasok sa mga pribadong institusyon. Sa bayan naman ng Lope de Vega, mahigit 70 pamilya ang inilikas dahil sa masamang panahon. Nagdulot din ito ng pagguho ng lupa sa Barangay Bonifacio, kaya hindi na madaanan ang kalsada roon. Nagsimula na ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Namigay na rin sila ng relief assistance sa mga lumikas. Update po tayo sa sitwasyon sa Catarman, Northern Samar na nakararanas po ng matinding pagbaha. Nakasalang sa Balitang Hali si Northern Samar PDRMO Chief Ray Josiah Echano. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa tagapakinig ng GMA. Sir, kamusta na po ang sitwasyon ngayon sa bayan po ng Catarman? We are heavily being overwhelmed by a great flooding caused by shear line. Worst to sa kasaysayan ng pagbabaha dito sa amin. Nilagpasan nito yung pinakamalakas na pagbabaha na nangyari noong 2019 dahil sa Typhoon Tisoy. Ang binuhos niyang rainfall volume in the past 24 hours is 618 millimeters, no? 6 times mas mataas sa red alert threshold namin sa usapin ng flooding sa rain. Opo. At ilang pamilya na ho ang kasalukuyang naililikas na? Unfortunately, at this point po, ang data namin is hindi pa ma-consolidate, kasi kaninang umaga lang to, nabulaga kami ng baha na sobrang papataas, no? So ang data namin about the families relocated at evacuated is not yet firmed up, no? Pero by estimates, no, siguro aabot to ng 50 to 60% ng population. Nako. Dito lang sa ano namin, no, dito lang sa isang barangay na kinalalagyan ng provincial government, we are already hosting around 800 individuals sa Capitol Gym namin, no. Opo. Nabanggit po ninyo na nabulaga kayo, itong dahilan kung bakit marami nanghihingi ng tulong sa social media. Marami po kasi kami nakikita. Paano pong ginagawa yung rescue operations? It's a whole of nation approach, no? Lahat ng uniformed personnel, lahat ng local government rescue teams, lahat ng private individuals at saka private accredited volunteer rescue organizations is nagtutulong-tulong na ngayon sa lahat ng parts ng na may flooding, Bagamat wala pong bagyo, shear line lang yung dahilan nito. So hindi ho kayo nakapaghanda, tama ho ba? Dahil hindi nyo na-expect na ganun kadami yung ulang ibabagsak nito? Actually, parang humupa na siya kagabi kasi. So some of our population have already returned to their homes, no? Partly yung mga na-forced evacuation namin yesterday. Pero nung kaninang mga madaling araw, alas 3, alas 4, doon na, no, ang papataas na pagbaha ang naranasan namin. So, na-overwhelm kami sa response, no? And so now, patuloy pa rin yung evacuation operation namin at rescue operation. Sir, as we speak, gaano kataas po yung pinakamataas na pagbaha dyan sa ilang lugar po sa Catarman? Nandun ako kanina sa field, no? Nasa second floor na yung baha sa mga areas na malapit sa river, no? Opo.
Ongoing po ang ating operations, ang ating rescue Opo, operations. opo. Marami Opo. pa rin hubang hindi pa napupuntahan na mga lugar? Yes, may mga areas pa na some of our fellows, ng mga kababayan namin, mga Nortehanos, sumisigaw pa rin ng tulong. No? So, we will ipapatuloy namin to hanggat sa walang maiwan ni isang kababayan namin doon sa mga dangerous areas na yun, hazard zone area. Opo, at may relief assistance na po ba na naipamigay doon po sa mga nananatili na sa evacuation centers natin? Definitely. The governor has already instructed as early as 5 p.m. kanina yung PSWDO nag-form na ng mga camp evacuation managers para mag-handle ng mga evacuees natin. Marami pong salamat at patuloy po ang aming pagdarasal para po sa inyong kaligtasan dyan. Maraming salamat din po. Sana po ang national government kasi definitely magkakaroon ito ng nakikita ko isang malaking kalamidad o disaster ito. Sana makatulong agad ang ating national government sa kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Northern Samar. Thank you for your time. Yan po naman si Northern Samar PDRRMO Chief Ray Josiah Echano. Kumusay po naman natin ang isang taga-Katarman na apektado po ng matinding pagbaha. Para ibahagi ang kanilang sitwasyon doon, nasa linya si Sheila Arhenio Rapsing. Salamat po sa pagpapaunlak ng panayam. Yes po. Opo. Yes. Good morning. Opo, makikikamusta lamang ho kami. Kamusta ho ang inyong pamilya? Nasaan ho kayo sa mga oras na ito? Sa ngayon po, lumikas po kami sa kapitbahay namin, yung sa mataas na bahay. Okay. At kamusta ho kayo? May mga nakikita na ho ba kayo na pwedeng ma-rescue na kayo any moment? Actually, may mga rescuer po dito banda sa amin, pero mahirap po lumabas kasi mataas yung tubig. Nasaan ho kayo banda? Sorry po kailangan lang natin ma-picture. Kung nasaan kayo banda sa bahay po ng kapitbahay ninyo. Nasa bubungan ba kayo? Nasa second floor? Nasa terrace po. Nasa second terrace. floor po nila, opo. So ito po ay parang lampas tao na? Yes po. Doon po sa bandang likuran ng barangay namin. Lampas tao na po yung Sa area po namin, nasa may liig na. Liig, ganyan na. Pero sa mga low-lying areas talaga, lampas taon na po. Okay. Yung pong ating video na nakikita ngayon ay video po na mula po mismo sa inyo. Yan po yung kanilang area. No? Nakikita ho natin may mga rescuers na dyan, nakaantabay. At kayo ho ba ay magpaparescue anytime? Meron ho ba kayong mga pagkain pa sa loob po ng inyong tahanan dyan kasama ho yung kapitbahay ninyo? Dinala ko lang po yung pagkain ng mga bata, yung mga biscuits lang. Pero yung ibang gamit po wala na. Tubig, nadala ko po yung tubig. Pero yung damit, kahit isa po wala kaming nadala. Kasi mabilis po yung tumaas yung tubig. Opo. Ilan po kami nagstay sa bahay. Ilan po kayong nandyan ngayon? At lalo na yung mga bata po, papauna hong iparescue na? Okay pa naman po. Mataas po yung lugar, saka safe naman po. Alright. So hindi ko kayo aalis dyan sa inyong lugar, pero anong tulong po ang kailangan nyo sa mga oras na ito? Sa ngayon po, food lang, saka damit. Kasi walang natirang damit. Hindi ako nakapagdala ng mga damit kasi mababasa din sa labas. Wala ho talaga kayong natanggap na abiso, yung pag-uulan, hindi nyo in-expect na ganyan kataas sa aakyat, yung baha? Unexpected po kasi kahapon umulan siya pero hindi parehas ngayon na wala talagang tigil. Kaya hindi kami na-prepared na lumikas agad kasi hindi naman masyadong malakas yung ulan kahapon. Then kaninang madaling araw mga 1:30 malakas yung ulan niya tapos yung tubig sa labas hindi pa siya baha. Yung tubig ulan lang na pakonti-konti lang. Then 4 o'clock, yun na, tumaas na yung tubig. Malakas, parang biglaan. So flash flood po ba yung nangyari or dahan-dahan din yung pag-akyat ng baha dyan sa inyong lugar? Hindi naman po flash flood. Ano lang, parang mabilis lang na tumaas yung tubig.
Okay. At nawalan po kayo ng kuryente at internet connection, tama ho ba? Yes po. Yung kuryente po hanggang mga 2 o'clock lang kanina, parang gano'n, nag-off po mga 2 a.m. Tapos yung internet, sa ngayon okay pa naman po. Nakikita Pero po kasi, naka-mobile ka. kita po kasi namin yung video yung ipinakita nyo. Kaya lang, yung video nakikita lang ho namin, may mga second floor talaga yung mga bahay. Pero dyan po sa inyong barangay, meron ho bang mga isang floor lamang at kailangan talaga silang ilikas? Yes po, marami po. Kaya Okay. yung nangyari kanina, yung video po na post ko, itong mga magkakapitbahay lang po. Kapitbahay po namin dito, tulong-tulong na lang sa pag-rescue dun sa mga kapitbahay din namin na hindi rin nakalabas agad. Pakiulit lamang po yung inyong barangay. Anong mga barangay pa yung baha dyan para kung may kinakailangan pa ng rescue, pwedeng magpunta dyan po sa inyo. Ano ho ulit yung barangay at kalye na inyong kinaroroonan ngayon? Sa ngayong Barangay Ipil-Ipil, Purok 2, pero mas marami pa ata doon sa likod yung ibang mga purok dito sa amin. Anong lugar po malayo yun? Barangay Ipil-Ipil din po. Tapos yung Barangay Nara, yung katabing barangay namin. So mas mababa pa ho yung lugar na yon. So mas nangangailangan sila ng rescue, ganun ho ba? Yes po, yung doon po sa likod. Kasi mas mababa po yung area nila kaysa dito sa amin. Ngayon nyo lang ho ba naranasan yung ganyang kataas na baha? Yes po. Since birth ko po, ngayon lang din po ako naka-experience ng ganitong baha. Kung may panawagan ho kayo, nasa sa inyong pagkakataon ho, manawagan ho kayo ngayon. Siguro, hingi na lang kami ng tulong, more prayers para maging safe po yung lahat ng apektado ng matinding pagbaha sa Northern Samar at saka sa ibang lugar ng Pilipinas. Yung rescue po na isinasagawa, mga ilang oras na po nakaraan ito at meron ho ba nangyayari pa ngayon rescue dyan sa tapat po ninyo? Yes po. Actually, sa ngayon po, nasa harap ko po yung mga pulis. Ongoing pa, okay. Yung mga pulis po dito sa amin, andito ngayon sa harap ko. So siguro yung mga may resources no, na malapit yan sa inyo na hindi pa naman inaabot ng baha, baka pwedeng tumulong dyan sa inyong lugar. Yung magkakapitbahay na lang, yung magkakapitbahay po, tapos yung mga uniform, mga Personnel, pulis po. Okay. Sige, papatuloy kami mag-update. Hihingi ng update sa inyo at hihingi rin ng tulong para po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa inyo. At mag-ingat po kayo. Si Sheila Renyo Rapsing ang nasa linya po ng ating komunikasyon. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.